Elon Musk magtatayo ng pinakaunang moon village. Kailan ito mangyayari at para saan ang pagpapatayo nito? Pagtira ng mga astronaut sa ating buwan, yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy ay flex ko lang ang ating Shopee. Sa mga gustong magkaroon ng Mr. Pantas hoodie, t-shirt, mug at napakarami pang iba, nasa baba lang ang link ng ating shop. Order na para maisama ko kayo sa free random shoutout natin. Mabalik tayo! Ito ang Artemis program. Pinangungunahan ito ng NASA, katuwang ang iba pang space agencies mula pa sa iba't ibang bansa. Ang logo na ito o ang kumpanyang ito ang naatasan para sa paglunsad ng rocket mula dito papunta sa buwan. At hulaan nyo kung anong company ito. Magbibigay ako ng 10 seconds para makapag-type ka sa comment section ng iyong sagot. Ang tamang sagot ay SpaceX ni Elon Musk. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang SpaceX ay private company at ang isa sa pinakamalaki niyang kliyente ay NASA na government funded. Sa pagtutulungan ng mga space agencies na ito ay maisasakatuparan na ang matagal ng plano na pagtapak muli ng tao sa buwan. At hindi lang basta pagtapak o pagbisita sa buwan. Kung hindi, magtatayo sila mismo dito ng isang village kung saan sila titira at ipagpapatuloy ang buhay sa labas ng Earth. Ilang taon na nilang pinoproseso ang pagsasakatuparan ng planong ito at ngayon, sisimulan na. Ito ang Lunar Starship. Napakarami ng test flight ang nagawa nila at so far ay maganda na ang mga resulta nito. Sa mga test flight na nagawa ay wala pang aktwal na nakarating sa buwan. Pero ayon sa kanilang update ay halos na mamaster na nila ang teknolohiya na paglipad at paglapag ng rocket dahil ganitong teknik raw ang gagawin nila sa buwan. Hindi tulad ng teknolohiya na ginamit nila sa Mars na medyo delikado para sa tao. Kung napanood nyo na ang video natin tungkol sa pinadalang rover sa Mars ay may tinatawag silang 7 minutes of terror. Meaning, habang bumabagsak ang kanilang equipment ay wala silang komunikasyon dito. 7 minuto silang nangangapa kung buo bang makakalapag ang Perseverance rover sa sahig ng Mars. Ang 7 minutes of terror ay successful nilang nalagpasan, pero ayaw nila itong gawin sa buwan dahil sobrang delikado para sa mga astronaut natin. Ang plano ay magpadala ng 4 na astronaut na unang lalapag sa buwan. Pagkatapos nito ay saka naman ipapadala ang mga gamit na kailangan nila para maitayo ang base nila dito. Sa ngayon ay unti-unti nang nakikilala ang Artemis program dahil layunin itong magpadala ng mga tao sa buwan at mag-set up ng base dito. Napakadelikado nito kaya ilang taon ang kailangang gugulin para hindi masayang ang effort ng lahat at pati na rin ang buhay ng 4 na sasabak dito. Medyo nagtataka lang ako ng konti dahil tila ba hirap na hirap sila o let's say, ingat na ingat sila magpadala ng tao sa buwan. Samantalang ang Apollo 11 mission noong July 16, 1969, almost 55 years from now, ay parang naging madali para sa kanilang magpapunta at magpabalik ng mga tao sa buwan. Knowing na mas high-tech na tayo ngayon, hindi kaya totoo ang sinasabi ng marami na peke lang ang unang moon landing? Ikaw Kapantas, ano sa palagay mo? Totoo ba ang unang pagtapak ng tao sa buwan o pineke lang? Aantayin ko ang comment mo sa ibaba. Si Elon Musk ay napakatalinong tao. Kaya naman inalok siya ng NASA na gumawa ng spaceship na magpapadala ng mga tao sa buwan at syempre dapat makabalik din. Hindi ito tinanggihan ni Elon Musk at nangako na matatapos ang kanyang imbensyon bago mag 2025. At ngayong taon nga ay talagang nagiging maganda raw ang takbo ng kanilang imbensyon at umaasang matatapos ito sa naipangakong taon. Ito ang ilang mga sample ng kanilang idea sa pagpapatayo ng Moon Village. Magkakaroon sila ng hugis dome na transparent para makapagtanim sila ng mga halaman doon, mga gulay, para makatulong sa pagdagdag ng source ng kanilang pagkain. Maliit lang ito sa unang phase. Pero kapag nagtagal na, ay plano nila itong palakihin hanggang sa kaya na nitong suplayan ang kanilang oxygen. Hindi rin mawawala ang solar panels para sa kanilang unlimited energy.
Kung wala nito ay mahihirapan silang gawin ang araw-araw nilang trabaho dahil ito ang magsisilbi nilang baterya para manatiling gumagana ang kanilang mga equipment at para na rin magtagal ang kanilang oxygen supply. Bukod sa dome na transparent ay may covered din, tago sa araw para maprotektahan ang kanilang sarili laban sa radiation. Sa maliit na covered dome na ito ay plano nilang maglagay ng gym para laging healthy ang mga astronaut natin. Nandito rin ang kanilang tulugan at ang pinaka-importante sa lahat ay kanilang opisina para tuloy-tuloy ang pakikipag-communicate dito sa Earth. Noon ay science fiction lang ang idea ng pagtira sa buwan, ngayon ay talagang kumpirmado na posible na. Ito ang sample animation ng lunar base. Ang tawag nila dito ay Moon Village. Para itong village ni Bilyar dahil mahal din ang tubig. Ang Moon Village ay talagang robotic, gaya na lang ng robot pet na ito. Hindi lang ito basta robot pet, kung hindi, napakalaki ng role nito sa pagtira ng mga scientist sa buwan. Mayroon itong kamera sa kanyang ulo at iikot ito sa paligid ng village para pag-aralan ng paligid, mga bakas ng history at pati na rin ang paggalaw ng lupa. Kaya rin itong maghukay sa buwan upang makakalap pa ng maraming impormasyon tungkol sa buwan. Itatayo nila ang kanilang tirahan sa iba't ibang paraan. Magdadala sila ng 3D printers na magpiprint ng kanilang bahay. At mayroon ding mga inflatable na kailangan lang lagyan ng hangin at pwede na agad magamit. Ipiprint din nila ang babalot sa kanilang bahay para safe sila mula sa araw. Ang balot na ito ay matibay na rin na handa sa mga meteorites na maaaring tumama sa kanila. Ang loob nito ay may dalawang palapag. Unahin natin ang unang pintuan. Ang tawag nila dito ay airlock kung saan magsisilbi nilang docking area. Hanggang dito lang sa bahaging ito ang pwedeng tanggalan ng oxygen. At itong pangalawang bahagi naman ay ang technical support module. Pangalawang pinto ito at hindi ito pwedeng mawala ng oxygen. Ang apat naman na butas na ito ay magsisilbi nilang bintana para makakuha sila ng liwanag mula sa araw at syempre para na rin makatipid sa kanilang enerhiya. Ang bahaging ito ay ang inflatable module na magsisilbi nilang bahay at opisina. Ngayon, pinaplano pang maigi ang pagkakasunod-sunod ng kanilang paglipad. Kung ang unang paglipad ba ay kasama na agad ang mga astronaut o magpapadala muna sila ng mga 3D printers para pagdating ng mga astronaut sa buwan ay may nakahanda na silang tahanan. Yun nga lang, napakahirap daw kung walang taong magmamanage ng pagtayo ng village nila doon. Kung mauuna ang mga printers ay magiging 100% automatic ang proseso, pero kapag nagkaproblema ay mahihirapan silang ayusin ito dahil walang mga taong magtitingin nito. Samantalang kapag nauna ang mga tao ay mas magiging smooth ang proseso. Yun nga lang, malaki ang risk na nakaakibat sa mga astronaut. Ikaw Kapantas, ano sa palagay mo kung ano dapat ang maunang ipadala sa buwan? Mga astronaut o mga 3D printers na magtatayo ng bahay nila? I-comment mo na yan sa ibaba. Ngayon naman dumako tayo kung para saan ba ang Moon Village. Bukod sa nais ng mga scientist na tuklasin ang buwan, ay plano nila itong gawing gas stop. Kung paano ito gagawin ng mga scientist ay balikan nyo lamang ang video natin nung nakaraan. Yan muna para sa videong ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto. Hi guys, Mr. Pantas nyo ay nasa Shopee na. Kung na-appreciate mo ang video natin ay pwede mo nang iparamdam ang iyong suporta sa pag-order sa ating Shopee. May random shoutout tayo sa mga magbibigay sa atin ng 5-star review. Abangan ko ang order at review mo Kapantas. Kita-kits next video!